Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang OFW sa Japan na nasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon. Ito ay isa sa mga sinusubaybayan na kaso ngayon sa Japan at dito na rin sa Pilipinas dahil sa pagkakasangkot ng ating mga kababayan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong January 19, 2024, pumutok ang balitang may isang Pilipinang inaresto sa Japan dahil sa kasong abandonment of a corpse or pag-iwan sa bangkay. Ang Pilipinang ito ay si Hazel Ann Baguisa Morales. Siya ay naaresto habang nagpapahinga sa isang hotel sa Fukushima na halos 3 oras ang biyahe mula sa Tokyo kung saan naganap ang krimen at kung saan din nakatira si Hazel. Marami ng haka-haka at usap-usapan sa kung ano nangyari, ngunit patuloy pa rin ang investigasyon dito at walang nagsasabing siyang pumatay sa mag-asawang Hapon. Kilalanin muna natin si Hazel, ang pangunahing tao na nadawit sa krimen. Si Hazel ay tubong Nueva Ecija at 7 taon nang nagtatrabaho sa Japan at ayon sa Philippine Embassy siya ay isa ng resident visa holder na doon. Si Hazel ay isang single mom at may naiwan na 5 taong gulang na anak sa Pilipinas na inaalagaan ng kanyang ina na si Sally Morales. Ayon sa mga news agencies, si Hazel ay nagtatrabaho sa isang Filipino club bilang entertainer doon. Siya ay kilalang mabait at palakaibigan. Ngunit may itinatago na palang lihim si Hazel na kahit ang kanyang pamilya ay walang kaalam-alam dito. Baon na pala sa utang ang 30 years old na si Hazel. Tinatayang nasa 10 million yen o higit 3.8 million pesos sa pera natin ngayon ang kanyang mga utang sa iba't ibang tao na isa marahil sa tinitingnang anggulo para siya ay paghinalaan na masama. Ngunit hindi naman ito sapat para masabing siyang pumatay sa mag-asawa. Pero paano nga ba nagsimula ang kasong ito? Ikikwento ko ang pangyayari batay sa mga opisyal na balitang ipinapalabas sa mga pahayagan at telebisyon sa Japan. Gabi ng January 16, 2024 may natanggap na tawag ang pulisya galing sa isang lalaki na nagsasabing nawawala ang kanyang mga magulang at may nakita siyang mga bahid ng dugo sa sahig ng bahay. Ang lalaking ito na nasa kanyang 30s ay ang panganay na anak ng mag-asawang nawawala at nakatira din sa bahay na iyon. Sabi niya ay alas 8 ng umaga noong araw na iyon ay umalis siya para pumasok sa trabaho at pag-uwi niya ay hindi na niya makita ang mag-asawang Takahashi. Hindi na ipinalabas ng pulis ang pagkakakilanlan ng anak para na rin pangalagaan ang kanyang privacy na pinapahalagahan ng mga Hapon doon. Agad namang rumesponde mga pulis sa tawag at pinuntahan ang 3 palapag na bahay sa Adachi Ward, Tokyo. Nakita nila na wala namang nagulo o nasira sa bahay. Napansin din nila na nagkalat ang mga bahid ng dugo sa pinto ng bahay na halatang pinunasan. Hindi nila agad natukoy kung nasaan ang mga magulang ng lalaki na sina Norihiro Takahashi, 55 years old at Kimi Takahashi, 52 years old. Kaya't nagsiyasat din sila sa mga kapitbahay na baka may alam sila na kung saan pumunta ang mag-asawa. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan sila. Nalaman din ng mga pulis na ang pamilyang Takahashi ay lumipat sa bahay na iyon noong lamang 2022. Makalipas ang 2 araw noong January 18, natuklasan ang mga labi ng mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Nakabalot ang mga ito ng asul na kumot at nakita na may mga saksak ito sa dibdib at sa iba pang parte ng katawan. Nakita din nila ang mga dugoang patalim na ginamit sa krimen. Ang isa ay galing sa bahay ng mga Takahashi, ang isa naman ay hindi pag-aari ng mga biktima. Nawawala din ang mga cellphones ng mag-asawa. Kaya't agad na siniyasat ang mga CCTV sa paligid ng bahay at mga kalsadang maaring daanan ng salarin. Nahagipa ng camera si Kimi Takahashi na umalis ng 1:00 ng hapon at bumalik din bandang 4:00 ng hapon. Kaya't kanilang napagtanto na bandang hapon ng January 16 maaaring pinatay ang mag-asawa. Noong umaga nakita si Hazel at ang isang lalaki na naglalakad malapit sa bahay ng mga Takahashi. Pagkahapon nahagip din sila sa camera na lumabas ang bahay ng mag-asawa. Kinagabihan nakita ang lalaki na hindi gaanong maaninag ang muka
na naglalakad patungo sa bahay ni Hazel na kalahating kilometro lang ang layo sa pinangyarihan ng krimen. Sa parehong araw nakuha naman sa CCTV na malapit sa harap ng apartment ni Hazel ay nakita si Hazel at ang lalaking naglalakad na nagtatapon ng mga damit na may mga mantsa ng dugo sa basurahan. Dito na nalaman ng mga pulis na si Hazel ay dating kasintahan ng panganay na anak ng mga biktima at meron silang hidwaan dahil sa malaking pagkakautang ni Hazel sa kanya. Suspecha ng mga investigador na may tumulong kay Hazel para ilagay ang katawan ng mag-asawa sa storage area dahil hindi niya kakayanin ito ng mag-isa. Noong inaresto si Hazel at tinanong ng mga pulis tungkol sa mga katawan na natagpuan sa ilalim ng bahay ay sumagot lang siya na wala siyang alam at sinasamahan lang niya ang isang kaibigan na naghahanap ng apartment sa lugar. Ngunit hindi lang pala si Hazel ang Pilipinong nasangkot dito. Isa pang kababayan natin ang idinadawit sa kaso. Ito ay si Brian Jefferson Leasing de la Cruz. Si Brian pala ang lalaking nahagip ng camera na naglalakad papunta sa apartment ni Hazel. Kaya't noong January 22 ng gabi ay inaresto siya ng mga pulis dahil sa parehong kaso na kinasangkutan ni Hazel, ang pag-iwan sa bangkay ng mag-asawa sa Tokyo. Ang 34 years old na si Brian ay dumating sa Japan noon lamang July 2023. Ito ang pangalawang beses niya na makapagtrabaho dito. Isa siyang technical intern program trainee sa isang construction company sa Tsuchiura, Ibaraki Prefecture. Ayon sa isang senior officer ng placement company na kumuha sa kanya, si Brian ay mahusay sa kanyang trabaho at maayos ang pakikisama niya sa kanyang co-trainees. Nagsusumikap daw siyang magtrabaho sa Japan para sa kanyang pamilya sa Pilipinas kaya't nabigla sila na inaresto si Brian kamakailan. Magkababata daw sina Brian at Hazel na parehong lumaki sa Nueva Ecija at nagkasama sa parehong paaralan sa elementarya at high school. Ayon kay Brian, inutusan daw siya ni Hazel na ilagay ang mga bangkay sa storage area sa isang kwarto. Sa kwartong ito nagkalat ang DNA ni Brian dahil sa mga bahid ng dugo na natagpuan doon. Noong inaresto si Brian, napansin ng mga pulis na may benda ang kanang kamay nito at may mga sugat. Napag-alaman na na-ospital pala si Brian noong January 17 para ipagamot ang mga sugat sa kamay. Kaya't maaaring natamo ni Brian ang mga sugat habang isinasagawa ang krimen. Sa CCTV footage ng isang convenience store noong January 16, makikita si Brian na may sugat sa kamay at bumibili ng beer. Dahil sa ebidensyang ito, nakita din ng mga pulis na may mga sugat si Norihiro Takahashi na nagpapakita na sinubukang manlaban ito sa kung sino man ang umatake sa kanya. Ayon pa sa mga ulat, kaya nakapasok si Hazel at si Brian sa loob ng bahay ng mga biktima ay dahil alam ni Hazel ang number combination ng bahay dahil nga matagal nang magkakilala ang pamilyang Takahashi at si Hazel. 3 taon nagtagal ang relasyon ni Hazel at anak ng mag-asawa. May pagkakataong pa ngang sumama ang dating boyfriend ni Hazel nang umuwi ito sa Pilipinas noong lamang 1 taon at nakilala ang pamilya niya. Posible daw na si Norihiro ay inatake nang umalis sandali si Kimi at pagbalik naman ni Kimi ay doon na siya inatake ng mga salarin. Nakuha din ng isa pang CCTV camera na naglalakad ang dalawa malapit sa bahay ng mga biktima. May nakausap din ng mga pulis na isang matandang Hapon na naglalakad ng kanyang aso. Ayon sa kanya, gabi ng January 16, may napansin siyang lalaki malapit sa bahay ng mga biktima. May sinabi daw ang lalaki na hindi niya masyado maintindihan. Tila sinabi daw ng lalaki na nakapatay siya ng tao at tinatanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya't pinayuhan niya ito na magsabi agad sa mga pulis. Sa investigasyon pagkatapos umano gawin ng krimen, umalis si Hazel ng bahay at nag-check-in sa isang hotel sa Fukushima. Para sa mga pulis, tila may tinatago o iniiwasan ito. Hanggang ngayon ay nakakulong ang 2 Pilipino sa kasong abandonment of a corpse at naniniwala ang pulisya na may impormasyon si Hazel kung sino ang totoong salarin sa kaso. Binigyan na rin sila ng mga abogado na hahawak sa kanilang kaso. Ayon sa DFA ay ipinapaabot ni Hazel sa pamilya na huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti siyang kalagayan. Naniniwala ang pamilya ni Hazel na na-frame up lang ito. Posibleng tinawagan at pinapunta sa bahay ng dating kasintahan si Hazel nang mapatay na ang kanyang mga magulang.
Naipit lang si Hazel kaya gumawa na lang ito ng paraan para maitago ang mga katawan. Sa amin po ngayon, may ano po kami na frame up po itong lahat. Frame up po ito. Kasi kung totoo pong tinawagan po siya nung lalaki, malamang po siguro patay na po yung mga tapos napunta siya doon. Ayon naman sa nanay ni Hazel na si Sally, hindi lubog sa utang ang kanyang anak dahil sapat naman daw ang sinasahod nito. Hindi po totoo yung ganun. Wala pong ganun. Walang utang na nabanggit sa akin yung anak ko kahit minsan. Wala siyang utang doon. Naghahanap buhay siya. Sapat yung kita niya. May konti naman din po kami pinagkakakitaan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary na si Eduardo de Vega, magbibigay sila ng legal assistance kay Hazel, ngunit wala pa silang natatanggap na balita mula sa Japanese Embassy na umamin na si Hazel kahit sa anong krimen. Aantayin pa nila ang official findings ng pulisya. Sa ngayon ay kasong abandonment of a corpse ang isinampa kay Hazel. Ibig sabihin hindi inireport ni Hazel sa mga pulis ang nadiskubre niyang mga labi nila Norihiro at Kimi. Ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang tinatanggi. Wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to a crime of murder or anything. Buti huwag tayo mag-speculate. Hintayin natin na lumabas ang official news or official findings ng Japanese authorities. Ayon sa DFA, si Brian naman ay umamin na inabandonan nga nila ni Hazel ang mga bangkay ng mag-asawang Takahashi. Ngunit wala daw siyang kinalaman sa pagpatay nito. Kasalukuyang tuliro si Brian dahil sa kinasangkutan nito at totoong may sugat siya sa kamay, ngunit hindi ibig sabihin ay dahil ito sa pagpatay sa dalawang Hapon. Inamin daw ni Brian na kakilala nga niya si Hazel at may problema sa pagitan nila. Dagdag pa niya sinaktan daw siya ni Hazel. Ngunit hindi malinaw kung tinutukoy ba nito ang sugat sa kanyang kamay. Wala na siyang ibang detalyeng ibinahagi tungkol dito at sabi ni Undersecretary De Vega hintayin na lang ang investigasyon ng pulisya. Sinaktan daw siya ni Hazel or something. Sinaktan or hindi ko lang emotional wound or physically attack siya ni Hazel. It could be nang sabihin kaya siya may dugo, baka nag-away siya ni Hazel. Nakakalungkot na sa social media ay tila nahatulan na ng guilty sina Hazel at Brian. Pero ang totoo wala pang nakakaalam sa totoong nangyari kundi ang dalawang Pilipino. Ang tanging krimen pa lang nila ay ang pag-abandona sa mga labi ng mag-asawa. Kaya't hintayin na lang ang kahahantungan ng kaso. Huwag tayong manghusga base lamang sa kakaunting impormasyon at madalas maling impormasyon na nagkakalat ngayon. Nakakaawa din ang mga pamilya ng mga akusado na naniniwalang hindi magagawa ng dalawa ang pumatay. Ipagdasal na lang natin na sana ay makuha na ng mga Takahashi ang karapat-dapat na hustisya sa lalong madaling panahon. Bago ko wakasan ang videong ito, shoutout po kay Miss Lizelle Del Carmen, Miss Rosita Sencho from Virginia, Miss Becky Zog, Miss Mabel Berry from New Hampshire, Mr. Carl Frederick Ortiz at Miss Marian Ortiz from Lipa, Batangas, Mr. Jimmy Pampo, Miss Jima Pendon, and Mr. Hiroshi Gamboa. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag magatubiling i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.